Praise God, isang mapagpalang gabi po. Muli sa ating lahat, purihin po ang Panginoon at nandyan po ulit kayo sa online. Muli po, bago po tayo magsimula, ako po ay naniniwala na hindi lang ako ang gagamitin ng Diyos ngayong gabi na ito para makarinig ng salita ng ating Panginoon, kundi maging kayo rin po ay gagamitin ng Diyos ngayon pong gabi upang lang sa ganon ay hindi lamang tayo ang makarinig, kundi maging yung mga mahal natin sa buhay na hindi available ngayon or hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So you can share this live. Ano po, pwede nyo pong i-share sa inyong mga Facebook at pwede nyo pong i-mention ang inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Kahit po yung kaaway nyo, pwede nyo pong i-mention upang lang sa ganon ay lahat tayo ay sama-samang turuan ng ating Panginoon ngayon pong gabi na ito. Ano po? At ngayon po, excited po tayong lahat. Dahil natapos na po natin ang New Testament survey at ngayon po, papasok po tayo sa pag-aaral sa unang libro in the Old Testament na po, no po. At bibigyan po natin ng mga major themes kung ano po yung mga kwento na maaaring makatulong or makapagturo sa atin, how to live, paano ba tayo dapat nabubuhay, paano ba tayo dapat mamumuhay, ano po, at makuha nawa natin ngayong gabi at maunawaan natin kung ano ang gusto ng Diyos na gawin pa natin in our entire life bilang isang tagasunod ng Panginoong Jesus. Okay po? So today, simulan na po natin, pag-usapan na po natin, himay-himayin natin ang aklat ng Genesis. Ano po? Sabi po dito, the book of Genesis is the first book of the Bible and lays the foundation for the entire biblical story. So pinupundasyonan niya yung mga iba pa na istorya throughout sa Bible, at kung makikita natin even in the New Testament, nababanggit pa rin yung mga istorya nung Genesis. For example na lang, sa atin pong Heroes of Faith, yung Hebrews chapter 11, na bagamat malayo yung gap, yung oras, magkaiba ang sumulat, pero nababanggit pa rin in the New Testament yung mga nangyari in the book of Genesis. So it lays a foundation sa mga biblical story, na mga well-known story na maaaring ilang beses na nating narinig at nakapagturo sa atin ng mga aral na talaga namang nakapagbabago din ng ating mga pananaw sa buhay. It explains the creation of the world, kung paano nilikha, para po hindi na po tayo maniwala sa kung ano-anong naririnig natin, the origin of humanity, sa nanggaling ang tao, ano po, so maunawa nating mabuti na tayo ay nilikha ng Panginoon, na hindi po tayo galing sa unggoy. Ano po, kung gusto niyo po, kayo na lang po, pero tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ay naniniwala na tayo lahat ay nilikha ni Lord. Ano po? Dito din inintroduce yung kasalanan. Ano po? At yung pangako ng Diyos sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga tao. Ano po? At naku, napaka-exciting po ng book of Genesis. Napakadaming mga storya throughout the entire book ng Genesis na mapupulutan natin ng aral na ganito pala. Na ganito pala yung mga nangyayari sa mga taong sumusunod sa Panginoon. Mamaya may mga pag-uusapan tayo. Ayun nga, nandyan din sa Genesis yung mga well-known stories sa Biblia, katulad nung kay Adam and Eve, kay Noah, yung journey ni Abraham, si Joseph, nung siya ay bago mapunta sa Ehipto. So may kita natin in the book of Genesis. So let's explore the major themes and key events of Genesis. Explore natin ano ba yung mga major na tema at key events of Genesis. Una, in Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 2, ito po yung creation of the world. Okay? Kung papaano nilikha ang sanlibutan. Genesis begin with a story of creation where God creates. Kailangan po maintindihan natin mabuti ito. Where God creates the heavens and the earth in 6 days and the rest on the 7th. God creates the heavens and earth. So malinaw na kailangan maintindihan natin na walang ibang lumikha
sa sanlibutan na ito or sa mundong ito kundi ang ating Panginoon. Ibig sabihin, God is reliable because He is powerful. Maging yung mga bagay na hindi natin sukat akalain na naganap or yung mga bagay na kinamamanghaan natin sa sobrang ganda, yung tatay mo sa langit ang gumawa niyan. So in every time na meron tayong mga pagdadaanan, na medyo mahihirap na sitwasyon, we can be assured that God is reliable. Kasi kung ang mundo nga kayang likhain ng Panginoon, kung ang mundo nga nakayanan ng Diyos na likhain, ano pa kaya? Ano pa kaya yung mga konting pagsubok lang na nararanasan natin? No, anong mga key highlights? God creates light, sky, land, plants, sun, moon, animals, and humans. Adam and Eve, the first humans, are created in God's image and placed in the Garden of Eden. Ano po ang lesson na matututunan natin in Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 2? May utututunan po natin, maiintindihan po natin that God is the ultimate creator and everything He made was good. Ulitin ko po, everything He made was good. Kaya kung meron man po sa inyo na pinanghihinaan loob, tingin mo ay wala kang pag-asa sa buhay, tingin mo ay puro masasama na lang na bagay ang nangyayari sa iyo or puro na lang kamalasan ang nangyayari sa iyo, kailangan maintindihan po natin na lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. No po? So, even ikaw, Maaring may mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali, pero hindi nagkamali ang Diyos nung likhain ka niya. Ulitin ko po, maaaring may mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali, but I just want you to know, ngayon pong gabi na ito, na hindi nagkamali ang Diyos nung nilikha ka ng Panginoon. Okay? So, malinaw po. Pangalawa po, in Genesis chapter 3 hanggang chapter 5, dito na po pinaliwanag yung pagbagsak ng tao. Si Adam at si Eve disobey God by eating from the tree of knowledge of good and evil, introducing, dito na pumasok, ang kasalanan at ang kamatayan sa sanlibutan. Okay? Ano po key highlights na makikita natin in book of Genesis chapter 3 hanggang chapter 5? Satan tempts Eve to eat the forbidden fruit. Na si Satan, makikita natin na talagang si Satan ang punot dulo ng kasalanan. Siya ang nantetempt. So kaya nga, tandaan po natin ito mabuti mga magulang, mga kapatid. Hindi tayo iiwasan o lalayuan ng tukso. Kaya hindi totoo yung kanta na, tukso, layuan mo ako. Hindi ganon. Kasi ang tukso, palaging palapit sa'yo. So ang tukso, hindi siya nilalabanan. Ang tukso, iniiwasan siya. Dito maintindihan natin na sana, sayang, kung hindi lang in-entertain ni Eve, yung serpent na yun or yung ahas na yun, hindi sana siya na-tempt. Kaya lang nga, mahilig tayo mag-entertain at makinig sa mga unsolicited opinion. Okay? Kaya tandaan po nating mabuti, kapag alam naman natin na hindi makakatulong sa atin, iwasan na natin. Adam and Eve are banished from Eden as a consequence of their sin. Dito po, habang pinag-aaralan ko po ito kanina, I've realized na minsan tinetest tayo ni Lord. Pero hindi lahat ng mga nangyayari sa atin ay testing ni Lord. Minsan yung pangit na nangyayari sa atin ay punishment or consequence ng ginawa nating disobedience sa Panginoon. Yes, we know that God is good. Yes, we know na mahal tayo ng ating Panginoon. Yes, alam natin na hindi nagkukulang ang Panginoon. Yes, alam natin na ginagawa ni Lord ang mga paraan para tayo ay mapalapit sa Kanya. Pero sana magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nagpaparusa sa mga may cause ang disobedience. Do you remember Jonah? Diba? Ang hindi niya pagsunod ang nag-cause sa kanya. Kaya siya napunta sa tiyan ng isang malaking isda. So may consequence ang disobedience. May consequence ang hindi pagsunod. May consequence ang kasalanan. Mga magulang, mga kapatid. Nawa, ang istorya ng Genesis chapter 3 hanggang chapter 5 ay magturo sa atin
ng isang katotohanan na oo, mabait ang Diyos, na oo, mabuti ang Panginoon, mapagmahal ang Panginoon. Kaya lang kapag tayo hindi sumusunod sa utos ng Panginoon, may mga pagkakataon na may consequence yung mga ginagawa natin. Palaging dalawa lang ito, mga magulang, mga kapatid. Pag sumunod ka, may reward. Pag hindi ka sumunod, may consequence. Kaya doon na tayo sa makikinabang tayo. Parehas lang naman may resulta, doon ka na sa may magandang ending, mga magulang, mga kapatid. Okay? Their son, Cain, kills his brother Abel, marking the first murder. Ano po ang lesson? Disobedience separate us from God. Grabe, no? But it still provides a path to redemption. Naalala ko tuloy isang post ko sa Facebook nung nakaraan na ang pagbabackslide hindi nag-uumpisa sa rebellion. Madalas, nagsisimula ito sa negligence. Or ayaw na natin minsan sumunod sa ating Panginoon. What God has commanded, Hebrews. Di ba? Ano sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 10? Huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. But what should we do? Saan natin ipinagpapalit ang Panginoon? I don't want to condemn ang sino man sa atin. Ayoko pong masaktan kayo. Ayoko pong dumating yung pagkakataon na magalit kayo sa akin dahil sinasabi ko to. But this is the reality. Kailangan tayo bilang mga anak ng Diyos ay sumusunod. Tayo mismo ang sumusunod sa Diyos. Okay po? Kasi ihihiwalay ka ng disobedience mo kay Lord. For example, yung mga nag-backslide ngayon, yung mga kilala natin na nag-backslide or tumalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-umpisa yon sa minsang hindi niya pagsunod sa Hebrews chapter 10. Hindi na siya sumimba eh. Ay, hindi ako sisimba, ngayon lang naman po. Hanggang sa kinatamaran na, hanggang dumating na sa punto na ayaw niya nang pumasok sa church. So, disobedience separates us from God. Okay? Pangatlo, in Genesis chapter 6 hanggang Genesis chapter 9, Noah's Ark and the Great Flood. As human wickedness increases, dahil pasama na ng pasama ang tao, nagdesisyon ang Diyos na linisin ito sa pamamagitan ng baha. Pero si Noah, isang taong matuwid, ay pinabura ng ating Panginoon. Okay, anong key highlights? God commands Noah to build an ark to save his family and pairs of every animal. A flood covers the earth for 40 days. And after the flood, God places a rainbow in the sky as a sign of His promise never to flood the earth again. Okay, ang rainbow po sa kalangitan ay isang simbolo ng pangako. Hindi po ito kung nagsisimbolo ng kung ano-ano. Ito po ay simbolo ng pangako ng Diyos sa atin. Ano po? Anong lesson? God is just, but He is also merciful to those who walk in obedience. Kung ikaw naman ay sumusunod, tulad po na sinabi ko kanina, kung ikaw ay hindi sumusunod, may consequence. Pero kung ikaw naman ay sumusunod, merciful naman ang Panginoon. Lalo na kapag tayo ay sumusunod. Ano po? So, parang naalala ko tuloy, yung mga uri ng blessing, may tinatawag na common blessing, tsaka yung special blessing. Kapag ikaw ay dikit sa Diyos, pag close kayo ni Lord, and qualified ka doon sa special blessing na yun, why? Close kayo ni Lord eh. Ganito rin to, kapag ikaw sumusunod sa Diyos, ibang klase yung mercy ni Lord sa iyo. Okay? So, pang-apat, the Tower of Babel. In Genesis chapter 11, people attempt to build a tower to reach heaven, but God confuses their languages, causing them to scatter across the earth. Ano ang lesson? Human pride. Sana maintindihan po natin itong mabuti. No, grabe. Grabe pala itong Genesis. Pastor, grabe pala yung Genesis. Ang dami pala nating matututunan dito. Pansinin niyo po, natutunan natin dun sa Tower of Babel, madalas di natin pinapansin yan. Hindi nga lahat nakakaalam na kwentong yan. Pero makikita natin dito, ang tinuturo pala nito, na human pride leads to division. But God's plan will always prevail. Pag ang isang tao ma-pride, ililid nun sa pagkakawatak-watak or sa division, pasira. Okay? But God's plan will always prevail.
Na kahit gaano kahusay ang tao, gaano ka-famous ang tao, gaano kayaman ang tao, kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun pa rin ang masusunod. Amen? So, magpailalim palagi tayo sa kung ano ang hindi lang ang kung ano ang gusto natin, kundi sa kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Okay? Panglima, in Genesis chapter 12 hanggang Genesis chapter 25, this is the story of Abraham and God's covenant kay Abraham. Genesis introduced Abraham, the father of faith, who follows God's call to a new land. Who follows God's call to a new land. Ano ang key highlights? God promises Abraham that his descendants will become a great nation. Sarah, Abraham's wife, miraculously gave birth to Isaac in old age. God tests Abraham by asking him to sacrifice Isaac but provides a ram instead. Grabe, no? Ito ay makikita natin kung papaanong sumunod si Abraham at nagpasailalim si Abraham sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Imagine, pambihira. No? Ano ba ibig sabihin ng Isaac? Laughter, kaligayahan, one and only. Ibig sabihin, hiningi ng Panginoon yung nag-iisang kaligayahan niya. Hiningi ng Panginoon sa kanya yung source ng joy niya. Tayo po ba, kaya ba nating ibigay sa Diyos yung source ng kaligayahan natin? Alala ko tuloy. Pambira. Pag minahal mo daw si Lord, sabi na ating pastor, pag minahal natin ang Panginoon, dapat mahal din natin ang Panginoon ng buong puso, kasama bulsa. Hindi exempted ang bulsa natin sa pagmamahal natin sa Diyos. Okay, so God's test Abraham, pambihira, grabe yung testing. Pero kung may kita natin si Abraham, kaya naging matagumpay si Abraham, sunod siya ng sunod sa Diyos. Okay, pambihira. God test Abraham by asking him to sacrifice Isaac. Pero nung hindi na mapatay si Abraham si Isaac sa Mount Moriah, kung makikita natin yung geographical location ng Mount Moriah, napakahirap makarating ng mga hayop doon kasi bako-bako, mataas yung bundok na yon. It is impossible na magkaroon ng ram doon. Pero ano pinatunayan sa atin ng Panginoon sa istorya ni Abraham? Pag ikaw ay sumusunod sa Diyos, sagot ka ng Diyos. But if God's will done in God's way, it will not lack God's support. Pag ang kalooban ng Diyos na pambihira. Tandaan po natin mabuti. Si Abraham, dahil saan siya pinapunta? Pinapunta siya sa isang bundok para i-sacrifice ang kanyang anak na si Isaac. Pero nung hindi napapatayin si Isaac at natest na siya ng Panginoon, nag-provide si Lord ng ram. So what does it mean? Pastor? Ibig sabihin po dito, pag ikaw nasa place of assignment mo, kahit imposibleng bagay, gagawin ng Diyos para sa iyo. Ulitin ko po, kung titignan natin yung geographical location ng Mount Moriah, imposibleng may maligaw na ram doon. Napakahirap akyatin. Sa tao nga, napakahirap ng akyatin eh. Pero may kita natin doon, pambihira, nung si Abraham ay nandun sa Mount Moriah at hindi na natupad ang pagpatay niya sa kanyang anak, provided siya ng Lord. Why? Nandun siya sa place ng kanyang assignment. So mga kapatid, as a part of God's Light Christian Ministries family, tayo pong lahat, makakasigurado po tayo na kapag ikaw ay nasa place ng iyong assignment, provided ka ng Diyos. Yes, may mga kakapusan na mangyayari. Yes, may mga pagkakataon na kakapusin tayo, pero hindi ka mauubusan. Why? Hanggat sumusunod ka sa Diyos, sagot ka ng Diyos. Amen. Parang ayoko na nga matapos dito, Pastor, sa story ni Abraham eh. Parang kaya natin ito gawa ng series, but napakadami natin pwedeng matutunan. Noon pa lang, napapaakyat pa lang sila sa Mount Moriah, nung bababa pa lang sila sa bangka, sabi niya hindi ko na babasahin yung verse for the sake of time, pero ang sabi niya doon sa kanyang mga alagad, sabi niya, "Diyan lang kayo, babalik kami." Bakit kami? Di ba kaya siya pupunta ng Mount Moriah para patayin yung kanyang anak na si Isaac?
Pero what a kind of faith. Grabing pananampalataya yun, no? Papatayin mo nga, pero sabi mo, babalik kayo? Ganon magtiwala. Matuto tayong pagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng pangangailangan natin. Uulitin ko po, kapag nasa lugar ka kung saan ka pinapapunta ng Diyos, provided ka ng Panginoon. Naalala niyo, pambihira? O, naalala niyo si Elijah? Isang example na lang, bago tayo lumipat. Naalala niyo si Elijah? Ano naghahatid sa kanya? Uwak. Ang uwak is scavenger siya. Hindi siya pwedeng makasundo ng tao. Kahit sarili niyang anak, hindi niya hahatiran ng pagkain. Pero bakit? Pero bakit yung uwak ang ginamit ng Diyos para hatiran ng pagkain? Si Elijah. Pinapatunayan lang nito na kahit kapag ikaw sumusunod sa Diyos, kahit yung mga taong imposible na tulungan ka, tutulungan ka at pwedeng gamitin ng Diyos para sa'yo. You are provided when you are at the place of your assignment. Pag nasa lugar ka kung saan ano ba utos ng Panginoon? Go and make disciple. Di ba? Agad na ng promise eh. Therefore, go and make disciple all the nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey what I have commanded you, and I will be with you. Eh Lord, bakit mo ko iniiwanan? Eh Lord, bakit hindi kita maramdaman? Eh baka wala yung go and make disciple. Kasi bago maklaim yung promise, kailangan masunod muna yung utos. Ang ganda pakinggan ng Matthew 6:33. And all these things shall be added unto you. Pero anong sabi sa unahan? Seek ye first His kingdom. Bago maklaim yung promise, sumunod muna sa inutos. So tayo, dahil po tayo ay discipleship church, tayo po kinakailangan, tayo ay sa pamamagitan ng ating buhay, tayo ay nagiging ilaw at asin ng sanlibutan. Kaya nga po meron tayo mga journey na dinadaanan, para maintindihan at maunawaan nating mabuti, mga magulang, mga kapatid, na this is what God command to us. Ito yung inutos ng Diyos sa ating lahat. At kailangan itong matupad. Because going and making disciple ay hindi lang para sa pastor at sa mga leaders. Ito po ay para sa lahat, walang exemption. Okay? Anong lesson? Faith in God's promises leads to blessings and fulfillment. Ang pananampalataya daw sa pangako ng Diyos ay dadalhin ka sa pagpapala. Amen? Alam niyo, ang daming pangako sa atin ng Panginoon. At napakasarap i-claim ng mga promise na yon kung matututo lang tayong sumunod. Minsan lang talaga may mga testing. Katulad ni Abraham, tinest siya sa pamamagitan ng kaisa-isa niyang anak. Pero tandaan niyo po ito, yamang kay Lord din naman galing lahat ng meron tayo. Huwag na nating ikatakot kapag kinuha uli yan ni Lord. Halimbawa, yung meron ka ngayon, pag hiningi yan ni Lord, huwag ka nang matakot ibigay sa Diyos yan. Bakit? Galing yan sa Diyos. At isang bagay ang natutunan ko bilang isang Kristiyano, pag si Lord may tinanggal sa'yo, ibig sabihin, di mo yun kailangan sa next journey ng buhay mo. At kapag si Lord may tinanggal sa'yo, for sure, may papalit siyang mas better. So please mga kapatid, pagkatiwalaan natin mabuti ang pangako ng Diyos sa ating buhay. I don't care kung gaano katagal na yung promise na yan. Walang expiration ang promise ni Lord. Naalala nyo? Ano ang promise ng Panginoon kay Moses? Lalabas ang aking bayan at pupunta sa lupang ipinangako. Kahit nung namatay na si Moses, namatay ba yung promise? Hindi. Kahit namatay na yung pinangakuan, yung pangako, buhay pa rin. Kapatid, may mga pinangako sa ating buhay ang Diyos na maaaring hindi na natin masasaksihan. Pero yung pangako ng Diyos dahil sa ating pagsunod ay papakinabangan ng ating kaapu-apuhan. So please mga magulang, mga kapatid, learn to trust God and to have faith in God. Magkatiwalaan natin kung ano ang sinabi ng ating Diyos. Okay? Alam ko po hindi dapat ganito ang tema nito, hindi naman to preaching kasi tayo dapat ay mag-aaral dito. But I just want to grab the opportunity para ipaunawa sa ating lahat sa pamamagitan, nadaanan na rin lang naman natin, sa pamamagitan ni Abraham, na malaki ang nagagawa ng pananampalataya mo sa kinabukasan mo at sa kinabukasan ng mga susunod sa iyo. Okay? Pang-anim,
Genesis chapter 25 hanggang Genesis chapter 36, the birthright conflict. Ito pa, the birthright conflict. Isaac's sons, Jacob and Esau, struggle over their father's blessings. Jacob, through deception, grabe no, secures the birthright and blessing but later reconciled with Esau. Lesson, God's plan prevail even when human action seems flawed. Pambira. Kung mababasa niyo yung storya ni Jacob at ni Esau, pambira. Dahil lang sa isang sa isang mangkok ng lugaw. Pambira, sa isang stew. Dahil siya ay galing sa pangangasot, gutom na gutom siya. Ang sabi, minsan exage tayo eh. Dahil siya ay pagod na pagod, sabi niya, nakita niya nagluluto si Jacob. Mukhang masarap, aros kaldo. Nagluluto ng lugaw, sabi niya, pambira. Bigyan mo ako niyan. Anong sabi ni Jacob? Bibigyan kita nito sa isang kondisyon, ibigay mo yung birthright mo sa akin. Anong sabi ni Esau? Ang sabi niya, aanin ko ang birthright ko kung mamamatay naman ako sa gutom. Eh, pambira, exage lang yun. Wala naman namamatay sa isang, sa laki kong ito, mamamatay ba kahit kahit isang linggo yata ako hindi kumain eh. So, exaggerated lang. Pero what I'm trying to say is, pinagpalit niya sa temporal yung eternal. Hey, at kung minsan ganun tayo, ipinagpapalit natin sa short-time pleasure, yung dapat malaking bagay, yung blessing na malaking na matatanggap natin sa ating Panginoon. Kapatid, pambira, lugaw, birthright. Parang kahit saan ko siya timbangin, hindi talaga siya tutugma. Ang laki ng difference. Pero bakit na ipagpalit? Bakit na ipagpalit ni Esau? Yung birthright niya para sa isang mangkok na yon. Dito maunawaan nating mabuti, mga magulang, mga kapatid, na kung minsan, pinagpapalit natin sa pansamantalang kaligayahan, yung dapat malaking pagpapala na ibibigay sa atin ng Diyos. God's plans prevail even when human action seems flawed. Pampito, at panghuli, in Genesis chapter 37 hanggang chapter 50, it is Joseph and God's sovereignty. The final section of Genesis focuses on Joseph, Jacob's favored son, who is betrayed by his brother but rises to power in Egypt. Ano kay highlights? Joseph's brother sell him into slavery out of jealousy. Kaya po ang jealousy, pambihira, wag po nating ugaliin itong mga Kristiyano. Kasi pag tayo ay nadadala ng selos or ng inggit, kung ano-ano umaling desisyon ng nagagawa natin. Imagine, kapatid mo, kadugo mo, iisa ang inyong pinanggalingan, tapos biglang ganito, hey, Joseph, but, Joseph became a ruler in Egypt, saving people from famine. Sabi po sa inyo hindi, minsan yung mga nararanasan natin, may mga consequence na nararanasan tayo. Minsan yung nararanasan natin paghihirap ay consequences ng ating pagsalansang. Pero minsan naman, plano talaga ng Lord na daanan natin. So hindi porket nahihirapan ka ngayon ay wala nang magandang purpose ang Panginoon. Baka detour lang yan. Do you remember Apostle Paul in Acts chapter 27? Diba? Pambira. Papunta sana siya sa Rome na shipwreck. Hindi naman siya dapat dadaan ng Malta, pero napunta siya doon. Ano nangyari? Nakarating doon yung gospel. So, ibig sabihin, may mga mangyayari sa buhay natin na mukhang pangit, pero kalooban ng Panginoon dahil may magandang gagawin ng Lord sa sitwasyon na yon. Okay? He forgives his brothers, saying, you meant evil against me, but God meant it for good. Grabe, no? Parang sinasabi na, kung ipaparaphrase natin, kaya nangyari sa akin yon dahil plano yun ng Panginoon para ako maging daan, hindi mamatay sa gutom lahat ng mga kababayan natin. Okay? Ano ang lesson? God can turn trial into triumphs for His greater purpose. Sabi nga, yung testing mo ngayon, someday testimony mo na yan. Yung iniiyak mo ngayon, iiiyak mo rin someday. Pero kaya mo siya iiiyak someday, is because napagtagumpayan mo na yung mga pagsubok mo na yon. Okay? God can turn trials into triumph for His greater
purpose. Gagawin ng Diyos ang lahat. Okay? Maging faithful lang tayo sa Panginoon, matuto lang tayong sumunod, hindi ka ipapahiya ng Diyos. This is the final thought. As I close, the book of Genesis is a powerful introduction to God's plan for humanity. Ito ay plano ng Diyos sa sangkatauhan. It shows us His power, justice, and mercy while setting the stage for the rest of the Bible. Inintrohan niya ng maganda. At kung babalik tayo ng konti, bago ako magtapos, dun sa pagbagsak ng tao, in Genesis chapter 3 verse 5, pumasok na ang kasalanan at kamatayan. Pero ang galing ni Lord, hindi ko ma-imagine, kasi hindi naman talaga natin kayang ma-imagine, paano ginawa ni Lord na sisirain niya yung kamatayan at kasalanan nang hindi nasisira ang tao. Di nyo naiisip ba natin yung mga kapatid? Grabe yung ginawa ni Lord. Grabe kabuti ng Diyos. Kailangan sirain ang kasalanan at kamatayan kasi pumasok sa pamamagitan ni Adam at Eve. Ngayon, kailangan niyang sirain ang sin and death. Kaya lang, ang twist nito, paano niya sisirain ang sin at saka ang death nang hindi nasisira ang tao at ang humanity? Grabe yun. Paano nag-come up? Anong nangyari? Saan natapos? Ibinigay ang kanyang bugtong na anak. And Genesis pa lang, nakaset up na yung kabutihan ng Diyos for each and every one of us. Na kahit na gaano kalaki ang ating naging pagsalansang sa Panginoon, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para mapanumbalik tayo sa Kanya. And mga kapatid, sana maintindihan po nating mabuti kung ano tinuro sa atin ng Panginoon in the book of Genesis. Pwede nyo pong balikan. Hindi natin matatalakay lahat for the sake of time, pero pwede nyo pong basahin at mawiwindang kayo kung gaano katindi ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Hopefully, mga kapatid, matutunan nating manampalataya at lumakad sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama sa Langit, pinupuri ka po namin, Panginoon, at pinasasalamatan ka po namin sa aming buhay, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, kung gaano ka naging faithful sa mga nauna sa amin, Lord, hindi ka po nagbabago, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, kung paano sila sumunod. Bigyan mo rin po kami ng lakas ng loob para sumunod sa inuutos mo, Panginoon. That we are always walking and looking with the eyes of faith, Panginoon. Maaaring hindi nakikita ng aming mga mata, pero Lord, turuan mo kami at tulungan mong makita ng mga mata ng pananampalataya namin, Lord. Salamat po, Diyos. Naniniwala po kami, Panginoon, na meron kang purpose sa lahat ng nangyayari sa amin, na meron ka pong plano, Panginoon. And I do believe, oh God, napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa. And maybe merong mga nanonood online, Panginoon, na nakatune in sa amin ngayon, Lord, na pinanghihinaan na ng loob, na para bang matagal na yung pangako mo, pero hindi niya pa rin nararanasan. But God, restore your promise, Panginoon. Your covenant, Panginoon. Ipaalala mo sa Kanya kung gaano kakabuti, Panginoon. Thank you po, Lord. Salamat sa mga itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng aklat na ito. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa iyo po ang papuri sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.